Sa social media, mabilis lumutang ang mga kwento ng luho, isang Chanel bag na ipinamayabang, isang shopping haul na umabot ng daan-daang libo, at mga larawan ng bakasyon sa Europa. Sa unang tingin, mga simpleng post lamang ng kabataan. Pero sa mata ng publiko, ang mga ito'y naging simbolo ng pribilehiyo at anino ng kapangyarihan ng kanilang pamilya. Ang mga pangalan nila ay hindi na lang basta influencers, kundi mga Disney princess ng Pilipinas, mga scholar ng bayan na tila ba nakatira sa ibang realidad. Ngunit heto ang mga tanong. Sino nga ba sila sa likod ng kamera at marangyang pamumuhay? Ano ang koneksyon ng kanilang kasikatan sa politika at negosyo ng kanilang mga pamilya? At bakit sila ngayon ang bagong mukha ng kontrobersya sa digital na mundo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa mga kwento ng kabataan, ang prinsesa ay laging inilalarawan na mabuti, marikit at minamahal ng lahat. Ngunit paano kung ang ating mga prinsesa ay hindi nakatira sa kastilyo kundi sa malalaking bahay na bantay ng gwardya? Paano kung ang kanilang mga korona ay hindi gawa sa ginto kundi sa bigat ng kanilang mga apelyido? At paano kung ang kanilang mga kwento ay hindi lagi tungkol sa pag-ibig at kabutihan kundi tungkol sa intriga, kapangyarihan at pribilehiyo? Sa makabagong panahon ng TikTok at Instagram, nagbago ang mukha ng prinsesa. Wala ng carriage na hinihila ng kabayo, meron ng private jet. Wala ng magic wand, naka-LV at Hermes na. At higit sa lahat, wala ng fairy godmother. Meron na silang apelyidong kayang magbukas ng pintuan na nakasara para sa ordinaryong Pilipino. Sa unang tingin, si Gela Alonte ay parang prinsesang hinango mula sa Disney movie, maganda, bata, at puno ng pangarap. Sa kanyang mga post, makikita ang isang modernong dalaga, fashionable, confident, laging nakangiti. Pero sa likod ng filters at caption, dala niya ang bigat ng apelyidong hindi niya maikakaila, Alonte. Sa Binyan, ang pangalang ito ay hindi lang pangalan, isa itong simbolo ng kapangyarihan. Dekada na itong nakaukit sa balota at tarpaulin, laging kasama sa bawat eleksyon. At tulad ng ibang political clans, hindi rin ligtas sa usapin ng kontrobersya mula sa mga paratang ng political dynasty at vote manipulation hanggang sa mga issue ng paggamit ng impluensya para manatili sa poder. Kaya nang muling lumutang ang isang lumang video ni Gela, isang simpleng biro tungkol sa dynasty na sinabayan ng tawa, para sa ilan ay inosente lang. Pero para sa marami, iyon ay tila pag-amin. Isang halakak na nagsasabing, alam namin kung gaano kalakas ang kapit namin at dito pumasok ang malisya. Ang dating prinsesa sa social media ay biglang naging simbolo ng sistemang matagal ng kinamumuhian ng bayan. Sa bawat selfie niya, hindi na fashion ang nakikita ng mga tao kundi pribilehiyo. Sa bawat travel post, hindi na adventure kundi yaman ng dynasty. Kaya naiwan ang mas mapait na tanong. Si Gela ba ay simpleng prinsesang nadala ng biro o isang ang mukha ng isang kahariang itinayo sa pangalan at kapangyarihan ng pamilya Alonte? Kung si Gela ay nilalamon ng anino ng kanyang pamilya, ibang-iba naman ang kwento ni Claudine Ko. Sa unang tingin, isa siyang modernong prinsesa na isinilang sa gitna ng karangyaan. Isang influencer, singer at vlogger na tila nakascript ang buhay sa isang fairy tale, kumpleto sa private flights, shopping sa Paris, pagtira sa mga luxury apartments, at mga weekend getaway na hindi basta-basta outing kundi escapade sa ibang bansa. Sa Manila, may bago siyang mansyon. Sa garahe, nakaparada ang isang Mercedes-Benz G-Wagon. Milyon ang halaga. Pero para sa kanya ay simpleng sasakyan lamang. Para sa kanyang mga taga-subaybay, siya ang sagisag ng dream life. Ang bawat vlog, bawat kanta, bawat kwento ay parang tiket sa isang mundo kung saan walang limitasyon ang pondo. Walang hirap ang abot ng pangarap. Siya ang Disney princess ng social media na ang problema lang ay kung anong designer bag ang isusuot sa susunod na event. Ngunit sa likod ng lente, may pangalang hindi niya maikakaila. Ko. Hindi siya basta lumipad patungong Paris dahil sa sariling sipag. Ang kanyang apelyido ang tiket. Isang pamilyang nakaugat hindi lang sa negosyo kundi sa mismong politika ng bansa.
Ang kanyang amay negosyante, ngunit ang mas mabigat na koneksyon ay ang kanyang tiyuhin. Si Zaldico, dating pinuno ng House Committee on Appropriations. Isang pangalan na naging sentro ng usapan nang pumutok ang kontrobersya sa flood control projects, isang isyung umabot pa sa mismong talumpati ng Pangulo sa SONA, at doon nagbago ang lahat. Ang mga larawan ni Claudine na dati kinainggitan, biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang mga branded bags, mga mamahaling sasakyan, at mga private jets ay hindi na simpleng pruweba ng isang magandang buhay, naging mukha ng pribilehiyong pinupunduhan ng dugot pawis ng mga ordinaryong tao. Ang kanyang dream life ay nagmistulang panaginip na nakawin sa publiko. Dati tuwang-tuwa ang netizens sa kanyang mga vlog. Ngayon bawat post niya ay puno ng galit at pang-uusig. Galing ba yan sa flood control? Maganda nga ang bag pero sino ang nagbayad? Ang dating malinis na imahe ng prinsesa ay biglang nadungisan ng kontrobersiyang hindi niya direktang pinasok ngunit dala ng bigat ng kanyang apelyido. At sa sobrang ingay, sa sobrang dami ng batikos, bigla siyang naglaho online. Walang paalam, walang paliwanag. Ang mga vlog na inaabangan biglang naglaho. Ang Instagram feed na puno ng kinang nawala sa isang iglap. Para bang ang isang prinsesa ng social media sa isang kisap mata ay nawala sa kanyang kastilyo. Ngunit sa kanyang pagkawala, mas lalo lamang nagdulot ng tanong kaysa sagot. Umatras ba siya dahil sa hiya? O tinakasan niya ang isang unos na hindi niya kayang harapin? O baka naman tulad ng ibang prinsesa sa mga kwento, siya'y itinatago ng kaharian habang hinihintay lumipas ang bagyo? Sa dulo, nananatiling palaisipan. Si Claudine ko ba ay isang inosenteng prinsesa na nadamay sa kasalanan ng kanyang kaharian? O isa siyang simbolo ng kayamanang bunga ng koneksyon at impluensya, isang prinsesang hindi kailanman malalayo sa anino ng kanyang apelyido? Kung si Claudine ay fairy tale na nauwi sa kontrobersya, si Jamie Cruz naman ay parang prinsesang lumalakad sa sariling runway, hindi sa palasyo, kundi sa mundo ng fashion at lifestyle. Laging maayos ang anyo, palaging elegante, at may aurang hindi basta nabibili. Sa bawat litrato at video, para siyang modern-day Cinderella na isinilang para sa spotlight. Ngunit kahit gaano siya kaganda sa lente, hindi niya kayang burahin ang mga tanong na bumabalot sa kanyang pinagmulan. Ang kanyang ama, si Noel Cruz, ang may-ari ng Star Cristo Construction and Trading Inc., isang kumpanyang nakakuha ng bilyon-bilyong pisong proyekto sa flood control mula 2022 hanggang 2024. At dito nagsimula ang mga bulungan. Kung ang yaman ba ng pamilya ay bunga ng sipag o bunga ng koneksyon. Isang video kung saan bitbit niya ang isang Chanel bag ang muling umingay online. Para sa iba, isa lang itong normal na pagpapakita ng kanyang estilo. Pero para sa marami, iyon ay naging simbolo ng pribilehiyo na hindi abot ng karaniwang tao. Sa comment section, nag-uumapaw ang banat, "Wow, from flood control money, hehehe, gara ng car. Sorry po, kami ang nagbigay niyan, pinadaan lang sa dad mo." Mula noon, ang kanyang mga post na dati kinaiinggitan, biglang nagmistulang patunay ng tinatawag na Nepo Baby Privilege. Ang kanyang mga designer bags, mga gala, at mga kotse ay hindi na simpleng kasangkapan ng kagandahan. Naging ebidensya ito ng sistemang bumubuhay sa mga prinsesa ng kapangyarihan. At dahil sa lumalakas na batikos, isa-isang nawala ang kanyang mga social media presence. Ang kanyang YouTube channel biglang naglaho. Ang kanyang Instagram ginawa na lamang private. Ang dating prinsesa ng glam at spotlight bigla na lang nagtakip ng kurtina, isang katahimikan na mas lalo pang nagpaingay ng mga tanong kaysa nagbigay ng kasagutan. At dito pumapasok ang intriga. Si Jamie ba ay talagang modernong prinsesa na nagtatrabaho para sa sariling kinang o isa lamang na produkto ng pribilehiyo, isang Cinderella na hindi kailanman kailangang magdusa bilang alipin bago isuot ang glass slipper? Samantala, ang Enciso sisters, sina Vern at Vernice, ay matagal nang kinikilalang it girls ng Pilipinas. Sila ang mga naunang reyna ng Instagram era, flawless ang feed,
laging coordinated ang outfits, at sa bawat travel post ay parang lumilipad ang kanilang mga followers sa Paris, Milan at New York. Sa unang tingin, para silang mga modern-day Disney princesses, isinilang sa marangya at makukulay na kastilyo ng social media. Ngunit sa likod ng aesthetic shots at luxury lifestyle, nakaukit ang apelido nilang Enciso, isang pangalan na matagal nang konektado hindi lang sa negosyo, kundi pati sa politika at kapangyarihan. At dito pumapasok ang intriga. Hindi maikakaila ang mga bulong na nag-uugnay sa kanilang pamilya sa Bureau of Customs, BOC, isang ahensyang matagal nang binabalot ng issue ng katiwalian at kontrobersya. Kaya nang sumiklab ang mainit na diskusyon tungkol sa mga anak ng mga politiko at negosyante na tila walang pakialam sa hirap ng karaniwang Pilipino, mabilis na naisama ang Enciso sisters sa usapan. Ang mga litrato na dati simbolo ng dream life, biglang ginamit ng netizens bilang pruweba ng pribilehiyong nakaugat sa apelyidong Enciso. Ang bawat designer bag, ang bawat Starbucks cup sa Paris at ang bawat OOTD sa New York ay naging tanong. Ito ba'y bunga ng sariling sipag o pribilehiyong ipinanganak sa kanila? Para sa ilan, sila pa rin ang epitome ng style at elegance. Ngunit para sa iba, sila ang malinaw na larawan ng disconnect, mga prinsesang nabubuhay sa kislap ng yaman at koneksyon, habang ang bayan ay patuloy na lumulubog sa krisis. Sa social media, ang dating fashion icons ngayon ay nakatali sa isang malabong tanong. Gaano nga ba kadali ang maging IT girl kung nasa likod mo ang BOC at Enciso ang iyong apelyido? Mula Luzon at Metro Manila, lumilipat tayo sa Mindanao kay Mia Fortich. Sa kanyang TikTok, makikita ang saya ng kabataan, sayawan, barkada at mga biyahe na tila walang bigat ng politika. Ngunit kahit gaano siya kasimple online, dala niya ang apelidong Fortich, isang pangalan na dekada nang nakaukit sa politika ng Cagayan de Oro at Northern Mindanao. Ang kanilang pamilya ay kabilang sa mga tradisyonal na political clans ng rehiyon, mga pangalan na tumatakbot na nanalo sa parehong lugar sa loob ng mahigit isang siglo. Ngunit kasabay ng kapangyarihan, dumating din ang usapan. Mula sa mga issue ng political dynasty hanggang sa mga ulat ng favoritism at patronage politics sa lokal na pamahalaan. Kaya para sa iba, hindi simpleng sayawan o tawa ang nakikita nila sa TikTok ni Mia. Ang bawat simpleng post niya ay may dagdag na bigat. Anak siya ng isang pamilya na sinasabing kumukubkob sa poder ng syudad. Kung si Mia ay masaya sa sayawan, si Jasmine Chan naman ay natabunan ng kontrobersya. Sa kanyang social media, makikita ang mga litrato ng bakasyon sa Europa, masaya, carefree at puno ng kislap. Ngunit nang kumalat ang balita na baka pera ng bayan ang ginastos sa kanyang biyahe, biglang naging mainit ang usapan. Mabilis siyang nagsalita, itinanggi ang lahat at iginiit na galing sa sariling bulsa ang kanyang ginastos. Pero sa Pilipinas, kapag apelyido mo ay konektado sa negosyo o politika at may mga bulong tungkol sa anomalya sa government projects, hindi ganoon kadaling maniwala ang publiko. Ang kanyang eleganteng pangalan ay biglang naging simbolo ng pribilehiyong tila imposibleng hiwalay sa posisyon ng kanyang pamilya. Habang si Jasmine ay lumalaban sa espekulasyon, si Gela Marasigan naman ay nakikipagbuno sa parehong hamon. Sa unang tingin, simple lang, mga post ng kabataan, mga caption na parang diary, at videos na relatable. Ngunit ang apelidong Marasigan ay hindi ordinaryo. Kilala ang kanilang pamilya sa politika ng Batangas at Cavite, mga pangalan na nasa likod ng mga proyektong matagal ng kontrobersyal, mga land deals, quarrying issues, at reklamo ng environmental abuse. Kaya kahit isang simpleng selfie, nagiging political statement. Ang ordinaryong kabataan ay biglang nagiging anak ng dynasty. Sa bawat ngiti niya may kasabay na tanong, ito ba'y tunay na kasayahan o pribilehiyo ng pamilya? At sa huli, naroon si Christine Lim. Hindi tungkol sa yaman o biyahe abroad ang kanyang kontrobersya, kundi tungkol sa personal na relasyon. Sa isang Reddit thread, sumabog ang chismis. Pinili raw niyang maging side chick ng isang kilalang personalidad. Para sa iba, simpleng chismis lang ito. Pero dahil apelyido niya ay Lim,
Isang pangalang malakas ang impluensya sa negosyo, mula real estate, logistics, hanggang mga kontrata na konektado umano sa gobyerno, naging mas juicy ang usapan. Ang intriga ay hindi lang tungkol sa kanya bilang babae, kundi tungkol sa imahe ng pamilyang kinakatawan niya. Sa kanyang TikTok, makikita ang confidence, kagandahan, at mga trending filters, ngunit sa mata ng publiko, dala niya ang bigat ng isang prinsesang nadungisan, hindi ng gold o jewels, kundi ng chismis, politika, at malansang usapan ng kapangyarihan. At dito nagtatagpo ang kanilang mga kwento. Sina Gela Alonte, Claudine Ko, Jamie Cruz, ang Enciso Sisters, Mia Fortich, Jasmine Chan, Gela Marasigan, at Christine Lim, lahat sila mga mukha ng bagong henerasyon ng prinsesa. Ngunit ang kanilang mga kastilyo ay hindi gawa ng Disney, kundi itinayo sa haligi ng politika, negosyo, at impluensya. Sa kanilang mga kwento, hindi lang kariktan at pangarap ang nakikita, kundi pati ang mga bahid ng kontrobersya, espekulasyon, at bigat ng kanilang mga apelyido.